Pasalamat ka, bata, at kasama mo si Pedring. Kung nagkataon ay naging hapunan ka na sana namin. Gawin niyo po ang lahat ng makaya niyo para magamot ng aking nag-iisang anak. Gumaan naman ang pakiramdam niya matapos mailabas ang sama ng loob ng tiyan niya. Kaya mas naging mabilis ang kanyang pagtakbo. Pagkarating naman niya sa kinaroroonan nga nito ay nahirapan siyang lumapit sa maliit na kubo kung saan nasa loob ang matandang mambabarang. Ang malakas kasi na presensya ng itim na kapangyarihan ay kinokontra ang paglapit ni Kaloy. Ngunit nilalaban din ito ni Kaloy. Nang makapasok sa kubo ay naabutan niya ang matandang mambabarang na nagpapatuloy sa maitim na orasyon neto. Binunot niya ang tabak at aakmang susugod dito. May harang. Paano ako makakalapit sa kanya? Hindi mo talaga kayang mag-isang kubilos, Pedring. At talagang ipinapunta mo pa sa akin ang alalay mong wala rin namang silbi. Tumahimik ka, pangit na matanda. Kahit matanda ka na, hindi kita gagalangin. Sinong walang silbi, ha? Humanda ka sa akin kapag nawasak ko ang harang. Eh di subukan mo kung kaya mo. Kaloy, malapit ang lumubog ang araw. Hindi ko na rin matatagalan pa ito, kaya gawin mo na. Oo, Mang Pedring. Oh, relax lang, pwede ba? Bumipelo pa nga ako eh. Nakatuon ang buong isip at mata ni Kaloy sa matandang mambabarang. Pumikit siya at nagdasal ng orasyon ng pabulo. Tapos ay muling dumilat at tumakbo pasugod sa matandang mambabarang. Pagkakataon yun ay nasira nga ng talim ng tabak ni Kaloy ang harang. Dahil dito, tumilaon din ang matandang mambabarang. Matagumpay na nakuha ni Kaloy ang suklay na pagmamay-ari ng dalaga. Sa punto ding iyon ay matagumpay na natanggal ni Mang Pedring ang sumpa ng mambabarang. Mabilis na tumakbo papalabas ng kubo ng mambabarang si Kaloy. Ngunit hindi niya namamalayang madilim na din pala sa labas. Ang mga aswang ay nakaabang muli sa kanya. Ang mga ito ay nakaharang sa gitna ng daanan. Hindi rin gumagana ang kakayahan ni Mang Pedring na kausapin si Kaloy gamit ang isip kapag sasapit ang gabi. Nang tuluyang gumaling sa sumpa ang dalaga, ay iniwan muna ni Mang Pedring ang mag-anak sa kubo para sunduin ang apprentice niyang si Kaloy. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kinaroroonan ni Kaloy, ay dumating ang katunggali niyang matandang mambabarang para pisikal na makipaglaban sa kanya gamit ang espada nito laban sa tabak ni Mang Pedring.
Lando, itigil mo na ito. Bumalik na tayo sa dati. Tulungan mo na lang ako sa panggagamot, imbis na gamitin mo sa masama ang kapangyarihan mo at ang mga natutunan mo sa ating guro. Tumahimik ka, Pedring. Hindi madali para sa akin nakalimutan ang kasalanan ng inyong angkan sa sinapit ng aking mga kadugo. Itinaboy kami sa lupain matapos mapili bilang pinuno ang iyong ama. Alalahanin mo, ang inyong angkan ang nagsimula ng gulo noon. Ngunit kailanman ay hindi kita itinuring na kaaway, Lando. Maniwala ka. Hindi makumpinsi ni Mang Pedring ang dating kaibigan sa sinasabi nito hanggang nagsimula silang maglaban. Samantala si Kaloy ay wala ding magawa kundi lakasan ang loob at labanang mag-isa ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Nakakasawa na din ng mga pangit yung pagmumukha. Talaga bang hanggang ngayon gusto nyo pa rin akong kunin bilang buhay nyo? Tingin nyo ba may pakialam din sa akin si Mang Pedring? Wala ring saysay kahit paggawin nyo akong bihag. Hindi ako ang kahinaan ni Mang Pedring. Ayos lang sa akin kung mamatay ako, alang-alang sa kanya, at alam niya yon. Mahalaga sa amin ang maipagpatuloy ang aming tungkulin bilang mga antingero. Kaya sige, sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo tatakbuhan. Lalabanan ko kayo! Sumugod ang mga nakapaligid na aswang kay Kaloy. Mabilis namang naiwasan ni Kaloy ang mga matutulang snappo ng mga ito at nasusugatan naman niya gamit ang talim ng tabak ng katawan ng mga ito. Sa loob ng mahabang panahon mula pagkabata ay sinanay na si Kaloy ni Mang Pedring hindi lang sa panggagamot kundi sa pakikipaglaban. Walang ibang nasa isip ni Kaloy ng mga oras na yon habang siya ay nakikipaglaban sa maraming aswang kundi ang masayang alaala nila ni Mang Pedring. Sigurado siya sa mga oras na yon kahit pa marami ang mapatay niyang mga aswang ay mapapagod din siya at matatalo ng mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng pakikipaglaban ni Mang Pedring sa dating kaibigan na Mambabarang ay natalo niya ito. Kung sa pisikal na laban ang pag-uusapan ay mas mahusay si Mang Pedring, iniwan niyang nakahiga sa lupa ang matandang Mambabarang. At kahit pa sugatan din siya ay pinilit ni Mang Pedring na puntahan si Kaloy. Maliwanag din ang buwan ng mga gabing iyon kaya malakas ang mga aswang. Pagkarating ni Mang Pedring ay naabutan niyang nakaluhod sa harapan niya hawak ng mga aswang si Kaloy. Naubos ang lakas ni Kaloy at marami na ding sugat sa katawan mula sa kalmot ng mga kuko ng mga aswang. Nilabanan ni Mang Pedring ang mga aswang upang maipagtanggol si Kaloy. Nawalan ng malay si Kaloy habang nakikipaglaban si Mang Pedring sa mga aswang. Nang magkamalay si Kaloy ay nakahiga na siya sa kama at dito nga ay una niyang nakita ang dalagang ginamot ni Mang Pedring na nilalapatan ng halamang gamot ang mga sugat niya sa katawan. Napabalikwas siya ng bangon at si Mang Pedring agad ang kanyang hinanap. Mang Pedring! Mang Pedring! Nasaan si Mang Pedring? Ayos lang ba siya? Oo, nasa labas siya ng kubo. Nagpapakain ng manok. Nang marinig ni Kaloy mula sa dalaga na ayos lang si Mang Pedring, ay nabuhayan siya ng loob at sumigla. Masaya siyang lumabas ng kubo at niyakap ng mahigpit si Mang Pedring.
Mang Pedring, Pong, akala ko talaga katapusan ko na at hindi ko na kayo makikita pa. Teka, hindi ba ito isang panaginip lang? Buhay pa ba talaga ako? Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Kaloy. Oo, buhay ka pa. At hindi pa naman ako ganong katanda para lang matalo ng mga mahihinang lahi ng mga aswang. Kung ganun, pinuntahan niyo ako, Mang Pedring. Iniligtas niyo uli ang buhay ko. Ay, wala talaga akong silbi sa inyo. Hayaan niyo mula ngayon. Pagbubutihin ko na yung pagsasanay ko sa pagipaglaban. Siya nga pala, Mang Pedring. Yung dalagang ginamot niyo, bakit nandito pa siya hanggang ngayon? Iniwan siya ng kanyang mga magulang para magsanay kasama mo. Kasi alam mo, Kaloy, tulad mo, may nakikita rin akong potensyal sa kanya bilang magaling na antingerong babae. Bukod doon, may abilidad din siya na kailangan kong palakasin para magamit niya ng tama. Napansin ni Mang Pedring na nakangiting nakatingin sa magandang dalaga si Kaloy. Muli niya itong binatukan para tumigil sa iniisip nitong pantasya. Oo, ano na naman yung iniisip mo? Hoy, bata ka. Hindi pwede yung iniisip mo, ha? Hala, kunin mo na ang regadera at diligan mo na itong mga halaman. Ikaw naman, Maria, magluto ka na ng ating tanghalian. Pinagmasdan ni Mang Pedring ang kalangitan at nagpapasalamat mula sa Diyos sa araw-araw na pagprotekta sa kanila at paggabay sa kanilang laban sa buhay. Ipinapangako ni Mang Pedring na hanggat naubuhay pa siya ay walang sawa siyang tutulong sa mga taong nangangailangan sa kanila. Sa mundong puno ng kasamaan, asahan nating may mga taong binigyan ng angking kakayahan at abilidad upang ipagtanggol ang mga naaapi, tulungan ang mga nangangailangan at labanan ang mga masasamang elementong likha ng kadiliman. Hanggang sa muling kwento ng buhay ni Mang Pedring at apprentice nitong si Kaloy kasama ang bagong estudyante na si Maria.